Kaya hindi naman doon yung sinasabing corrupt si Risa at wala daw siyang sinasabing ganon at medyo tinamaan pa nga yun yan, yung mga DDS trolls na nagse-celebrate na to para gamiting bala laban kay Risa Hontiveros. Pero bakit ba to pinapalabas ni Anthony Taberna ngayon? So unang-una, pakita natin na ito yung um, pinost ni Sen Risa denying the accusations. So yun muna, pakita lang natin to ha. And she did it again. Ito, okay. Pakita ko lang sa inyo. Saan ba 'yun? Papakita ko muna sa inyo yung post ni Sen Riza. Yan, okay, ito na. Para makita lang natin at mabasa natin habang nandito na rin tayo ngayon, di ba? Ayan. Okay, ito okay, ito. Okay, kaya huwag kayo muna mag-panic at huwag niyo iisip, huwag kayo mag-iisip ng kung ano, no. Tignan muna natin yung sitwasyon and let's analyze it. Una-una, sabi dito, sabi ni Riza Hontiveros, 20 hours ago, wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds, period. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat lahat ng iminungkahi kung amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Okay, tapos inulit niya yung kanyang sinabi dahil nalaman nga niya na nagpalabas ng live stream si Katuning, sumagot siya ulit. Lahat ng grabe hirap ako, no? Iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Wala pong BICAM insertions. Okay, so pag dinignan mo dito yung wording, dito sila nagkaiba ni Katuning. Sinasabi ni Katuning na nag-insert ka ba na sa budget? Ang sinasabi ni Risa Hontiveros naman ay hindi siya nag-insert sa BICAM. So iba yung pinag-uusapan nilang dalawa. Okay? And this is a technicality. Kasi po, ang naging problema natin dito sa budget nung 2025 at yung mga nakaraang budget ay dun sa BICAM po. Kasi dito sa BICAM, dito sila gumagawa ng insertions na